Handa na ba kayo para sa isang katotohanan na magpapabago sa inyong pananaw sa Formula 1 2024? Dahil sa kabila ng lahat ng pag-asa, tila tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Sa kabila ng aking naunang video na nagsasabing ang Formula 1 2024 season ay malayo pa sa pagtatapos, marami akong naririnig mula sa mga tagahanga ng Formula 1 na nagsasabing ang dominasyon ng Red Bull at Max Verstappen ay maaaring magwakas na. Ipinaalala nila ang mga lakas ng Ferrari sa panahon ng season break sa kabila ng pag-alis ni Carlos Sainz matapos ang 2024. Nariyan din ang Mercedes na handang magbigay ng isang huling kahangahangang taon para kay Lewis Hamilton at ang McLaren na lumilikha ng isang kotse na maaaring magbigay kay Lando Norris ng kanyang unang panalo, isang bagay na tila imposible. At ang Aston Martin ay muling posibleng gumawa ng isang napakahusay na sasakyan para kay Fernando Alonso. Kaya marahil nga ay panahon na para matapos ang dominasyon ng Red Bull. Ngunit tingnan natin ang pre-season testing. Naku, si Max Verstappen ang may pinakamabilis na oras sa araw na iyon na may 1 minuto 21.344 segundo. Kung gayon, binabati ko na agad si Max sa kanyang ika-4 na kampyonato. Tatalakayin ang video na ito kung bakit ang Formula 1 ay tapos na bago pa man ito magsimula, ang mga delusyon ng karaniwang tagahanga ng Formula 1 at kung paano sila bibigyan ng realidad, at kung ano ang aasahan sa 2024 at maging sa 2025. Ipinaliwanag ko ang lahat ng ito sa abot ng aking makakaya, ngunit sa totoo lang, baka matapos ko lang itong ipaliwanag sa pinakamababaw na paraan. Ayaw ko mang sabihin ito dahil umaasa talaga ako na ang 2024 ay magiging isang kapanapanabik na season sa Formula 1. Ngunit tila ang ibang mga koponan ay tapos na, wala ng pag-asa. Alam kong gumawa ako ng video na nagsasabi sa lahat na malamang mananalo si Max ng malaking lamang sa 2024. Ngunit sana naman ay magkaroon ng mas maraming kompetisyon. Ang Red Bull ay inilabas ang kanilang RB20 at ito ay halos magkapareho sa nakaraang 8 taon. Ngunit kung mas pagtutuunan mo ng pansin, kinuha nila ang konsepto ng zero pods ng Mercedes at pinagana ito ng husto. Diyan mo malalaman na ang iba pang koponan ay tapos na, at ang season ng F1 ngayong taon ay nagtapos na bago pa man tayo makarating sa Bahrain. Ang video na ito ay ginawa bago ang Bahrain. Hindi ko pa alam ang resulta ng karera, ngunit kung pinapanood mo ito pagkatapos ng karera at nanalo si Max ng malaking lamang, kung gayon, ang video na ito ang pinakamalaking, sinabi ko na sa inyo. Dahil hindi matatalo si Max sa isang karera maliban kung ito ay dahil sa problema sa makina o isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Nakaramdam ako ng kaunting hiya na sabihin ito kung sakaling hindi siya manalo, ngunit bukod doon, kung ikukumpara natin ang mga koponan sa paghahanda ng pagkain, ang Red Bull ay nagsilbi ng isang steak na mula medium rare hanggang well done, habang ang iba ay naghahanda ng pagbati. Bakit ko sinasabi ito? Narito ang isang mabilis na recap ng pre-season testing ng F1 isang linggo bago ang unang Grand Prix. Si Logan Sargent ang unang umikot sa season. Nakakatuwang malaman na hindi nawala ang kanyang porma sa break. Lumaki ang listahan ng mga kalaban ng Ferrari dahil hindi na lang ang Red Bull at sila mismo, kundi mayroon na tayong bagong karagdagan sa listahan. Ang mga takip ng kanal dahil sumampa si Charles Leclerc sa isa at lubusang nasira ang kanyang sahig. Kung mayroon akong World Championship sa tuwing sumasampa ang isang Ferrari sa takip ng kanal, ako na si Fernando Alonso dahil 2 beses nang nangyari iyon. Nakagawa rin si Charles Leclerc ng magagandang laps, gayon din si Carlos Sainz na nangangahulugang maaaring maging kompetitibo ang Ferrari sa 2024. Ngunit ang problema, kahit na maging sila, ang kanilang pinakamalaking kalaban ay sila mismo. Kaya kahit na gumawa sila ng 10 segundong lamang para sa pangunguna, malamang ay gagawa ang pit crew ng Ferrari ng 10 segundong pit stop na sinasayang ang bawat pagkakataon na manalo. At kung hindi ka naniniwala sa akin, ganito ang itsura ni Charles Leclerc sa kanyang unang season ng Drive to Survive. Makikita mo ang liwanag sa kanyang mga mata at mukha siyang masaya, at pagkatapos, 5 taon ang lumipas, mukha na siyang traumatized. Sa tingin ko ay wala nang lakas si Charles para magalit pa. Malamang ay ganito ang tunog niya pagkatapos sirain muli ng Ferrari ang kanyang estratehiya. Samantala, gumawa si Lewis Hamilton ng matatalinong galaw sa huling araw ng testing, na mas nagpapatunay na handa ang Mercedes para lumaban. Ngunit ginawa ni Lewis ang mga galaw na iyon laban kay Kevin Magnussen, na nangangahulugang malamang ay lalaban pa rin ang Mercedes, ngunit malamang ay laban sa Haas sa likuran ng grid. Tungkol kay Kevin Magnussen, nakita siyang may pinupukpok sa kanyang kotse na nagpapatunay ng isa pang katotohanan. Malamang ay masyadong salat sa pera ang Haas, kaya ang kanilang driver ay part-time na mekaniko rin.
Ngunit ang highlight ng testing ay noong unang araw, kung saan inunahan ni Max Verstappen si Charles Leclerc sa testing at nagtakda ng pinakamabilis na lap ng karera ng 1.1 segundo. Sa puntong ito, ganito malamang ang magiging hitsura ng nalalabing bahagi ng Formula 1 season. Sa wakas, nasa 2024 Bahrain Grand Prix na tayo, at lights out and away we go. Si Max Verstappen ay kampiyon na ng mundo at nanalo na may 2 minutong lamang kay Charles Leclerc habang nanonood ng isang episode ng Drive to Survive sa kanyang kotse. Gusto kong linawin na kahit na masama ang lahat ng ito para sa mga hindi tagahanga ng Red Bull, sa panahon ng paggawa ng video na ito, testing pa lamang ito. Ngunit, ang nakikita natin mula sa testing ay tiyak na may solidong bilis ang Ferrari at may magagaling na driver na kayang ilabas ang potensyal ng kotse, kahit na minsan ay direkta itong ipinapadala sa dingding. Oo, ikaw ang tinutukoy ko, Charles. Ngunit sa totoo lang, sila lang ang koponan na may matibay na pagkakataon na sirain ang perpektong season ng Red Bull tulad ng ginawa nila noong 2023. Para sa Mercedes, ayos lang, nakalimutan ko na sila ay umiiral hanggang sa may nagpaalala. Ang isip ko ay nakatuon na sa katotohanan na si Lewis ay nasa Ferrari, kaya sa teorya, 70% ng mga tagahanga ng Mercedes ay nawawala sa ere. Mukhang maayos naman ang McLaren, hindi pa natin masabi sa puntong ito, gayon din ang Aston Martin. Bagaman bilang isang tagahanga ni Fernando Alonso, gustong-gusto kong sabihin na maaaring may pagkakataon siya sa kanyang ika-33 panalo ngayong taon sa lahat ng mga tagahanga ni Fernando Alonso. Huwag ninyo akong pakinggan, lubos akong nalilito. At dahil pinag-uusapan na rin ang mga delusyon, ito ang susunod na bagay na gusto kong pag-usapan at ito ay tinatawag na pre-season delusions. Kung hindi ninyo alam kung ano ang pre-season delusions, ito ay isang kaisipan na parang impeksyon at kumakalat na parang salot. Bawat taon parami ng parami ang mga tagahanga ng Formula 1 na may mataas na pag-asa para sa kanilang mga koponan hanggang sa magpasya si Max Verstappen na i-play ang Dutch National Anthem bawat linggo. Kaya ang nangyayari ay, ang mga tagahanga ng Red Bull ay nagiging labis na masaya, at ang mga hindi tagahanga ng Red Bull ay nagsisimulang umiyak. Lalo na kapag natalo ang kanilang paboritong driver sa pole position pagkatapos ng unang corner pa lamang. Sa posibilidad ng Red Bull na ganap na dominahin ang 2024 at marahil ang mga susunod na taon dahil si Adrian Newey ay nasa kanilang koponan pa rin at si Max Verstappen ay isang racing robot, labis akong nagulat na mayroon pa ring mga tagahanga na nagsasabing ngayong taon na ang aming taon. Lalo na ang mga tagahanga ng Ferrari na nagsasabi niyan mula pa noong 2009 para lang tuluyang mawalan ng kampyonato ng maraming beses. At sa lahat ng mga tagahanga ng Ferrari, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng Scuderia na mang-agaw ng ilang panalo mula kay Max Verstappen at Red Bull, ngunit ang manalo ng kampyonato, matatagalan iyon. Kaya, bilang isang mabilis na pagpapakita ng katotohanan para sa bawat nalilitong fanbase ng Formula 1, at alam kong sinisira nito ang inyong kasiyahan dahil masaya minsan ang maging nalilito. Ngunit maniwala kayo sa akin, ginagawa ko ito para sa inyong ikabubuti at sa akin din, dahil ako rin ay nagkasala ng parehong bagay. Kaya ito ay isang mabilis na pagpapakita ng katotohanan para ihinto natin ang delusyonal na pag-uugali na ito bago tayo maging walang isip o, sa madaling salita, bago tayo maging tulad ng isang walang pag-asa na driver pagdating ng 2026. Lahat ay tagahanga ng Ferrari, kahit na hindi sila, kahit na pumunta ka sa mga taga-Mercedes, kahit na sabihin nilang, oo, ang Mercedes ang pinakadakilang brand sa mundo, sila ay tagahanga pa rin ng Ferrari. Una, narito ang mga tagahanga ng Ferrari. Sa huling pagkakataon, hindi magiging inyo ang taong ito, at kung sakaling maging inyo, malamang ay na-jinx ninyo na. Personal kong mahal ang Ferrari. Sa tingin ko lahat ay tagahanga ng Ferrari, ngunit ang koponan ay adik lang sa pagpapabaya. Tandaan na gaano man kaganda ang kotse, palaging makakahanap ng paraan ang koponan para sirain ito. Tulad ng pag-post ng 4-segundong pit stop na tinatawag na Poetry in Motion, kung saan masangkop na caption ay Poetry in Slow Motion, dahil ang kaliwang gulong sa harap ay inabot ng 7 araw ng negosyo bago mailagay. Ang mga tagahanga ng Aston Martin ay halos mga tagahanga ni Alonso. Wala pa akong nakilalang isang tagahanga ni Lance Stroll dahil wala lang sila. Ngunit ayaw ko mang sabihin ito sa inyo. Kasama na ang sarili ko. Ngunit hindi pa makukuha ni Fernando ang kampyonato sa lalong madaling panahon. Sinabi pa nga niya mismo, at quote, sa tingin ko, 19 na driver sa paddock ngayon ang nag-iisip na hindi sila mananalo ng kampyonato. At ito ay pagkatapos ng testing. Kaya perpektong naiintindihan Fernando, magandang araw sa iyo. Ang mga tagahanga ng McLaren ang susunod, at marahil kayo ang ilan sa pinaka-optimistiko sa labas.
Kaya magiging totoo ako rito. Maaaring magkaroon ng solidong bilis ang McLaren ngayong taon, ngunit ang hamunin ng titulo. Sa totoo lang, kailangan ng himala. Upang manalo ang McLaren ng kampyonato, kailangan ni Zac Brown. Gusto ko siya, napakabait na tao, na umupo sa Red Bull ni Max Verstappen. Pabagalin ito ng sapat para maunahan nina Lando at Oscar. Iyon ay kung P2 at P3 pa sila. Kung ang McLaren ay muling magpakita ng simula ng season na tulad ng 2023, kung gayon, tapos na ang lahat. Ngayon, ang mga tagahanga ng Mercedes, naku po, sumusumpa ako. Ang ilan sa inyo ay alinman sa pinakamababang pesimista sa planeta na patuloy na nagrereklamo sa kotse 24/7 o labis na nalilito. Literal na walang gitna, nakakatawa. Anyway, umaasa lang ako ng pinakamahusay para sa inyo. Mukhang unti-unting nawawalan ng katinuan ang karamihan sa mga tagahanga ng Mercedes habang mas matagal nilang nakikita ang kanilang kotse sa track. Ngunit asahan lang ang pinakamasama para hindi kayo kailanman madismaya. At sa wakas, ang mga tagahanga ng Red Bull. Hindi ko na nga alam kung bakit ko pa kayo binabanggit. Magpakalito lang kayo hanggat gusto ninyo. Nanalo na si Max sa halos lahat ng karera. Kaya, sa kabuuan, dinadala tayo nito sa konklusyon. Ano ang dapat nating asahan mula ngayong taon at marahil sa mga susunod na taon ng Formula 1? Ang 2024 ay halos isang season na pampuno na nanalo na si Max Verstappen. At kung may iba pang manalo, kung gayon, kahanga-hanga iyon. Wala akong pakialam. Ang season na ito ay halos isang side quest kung saan kailangan nating kumpletuhin ang isang gawain na tinatawag na pakikinig sa Dutch National Anthem ng 24 beses ng sunod-sunod. Ngunit syempre, papanoodin ko pa rin ito dahil marahil ito lang ang pinagmumulan ng matibay na libangan na mayroon ako sa kabila ng pagkasira ng Formula 1 sa aking kalusugan ng isip paminsan-minsan. Gusto kong ulitin na ang mga bagay na tinalakay sa video na ito mula sa pre-season testing hanggang sa pre-season delusions ay maaaring hindi 100% tumpak. Marahil ang ilan sa inyong mga delusyon ay matupad at ang Ferrari ay magpakita ng matinding laban-laban kay Max at Red Bull. Ngunit batay sa kung paano nangyari ang lahat sa nakaraang ilang buwan, tapos na ang F1 bago pa man tayo makarating sa Bahrain. Ang lahat ng iba pang koponan, sila ay parang hilaw na karne at ang Red Bull ang chef. Tapos na sila. Handa akong itaya ang lahat na kung hindi mananalo si Max Verstappen sa 2024 season o sa karamihan ng mga karera ng F1, lalo na sa Bahrain, nang hindi natatalo dahil sa problema sa makina o isang bagay na wala sa kanyang kontrol, kung matalo siya sa kanyang Red Bull dahil sa kakulangan ng bilis. Handa akong itaya ang lahat. Ganun ako kasigurado na babagsakin ni Max ang lahat sa 2024, sa kabila ng pagiging, alam mo na, ang pinakamalaking tagahanga ni Alonso. Ngunit sa kabila nito, habang papasok tayo sa 2025, maaaring makakita tayo ng mas malaki at mas magagandang kaganapan. Dahil sa wakas ay makukuha na ng Ferrari si Lewis at marami pang ibang paglilipat ng driver ang mangyayari. Maaaring pumunta si Carlos sa Mercedes, marahil si Fernando at si Alex Albon ay may mahabang paglalakbay sa harap niya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago na malamang nating aasahan sa sandaling lumapit ang kompetisyon sa 2025 ay ang maririnig natin ang Dutch National Anthem ng 15 beses sa halip na 24. Maraming salamat sa panonood.